Sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito, and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun. Hihina pero malakas pa rin. Ito ang inaasahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa Super Typhoon Inday. Sa ngayon, ayon sa PAGASA, umiiral na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Batanes at Cagayan Valley. Base sa pagtaya ng ahensya, sa Biyernes o weekend pa posibleng maranasan ang mas malakas na epekto ng bagyo oras na lumapit na ito sa landmass ng bansa. Posible ring umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, ang pinakamataas na signal sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Kung inyo pong naisip, ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, Kaugnay nito, binigyang linaw muli ng PAGASA na ang mga wind signals ay hindi nangangahulugang direktang tatama ang bagyo sa isang lugar, kundi isang maagang babala upang makapaghanda ang publiko. Kaya nga ayon sa PAGASA, hindi dapat ipagtaka kung sakali mang may umiiral na wind signal sa isang lugar, pero hindi naman umuulan. sana po, wag magtaka yung mga kababayan natin na sasabihin nila naka-wind signal number 1 tayo, pero generally good weather po sa kanilang lugar. Paunang abiso po ito para sa paparating na hazard or lakas ng hangin na pwede nyong maranasan in 36 hours or less. Kung mananatili ang bagyo sa kasalukuyan nitong track, hindi pa rin nakikita ng ahensya na magla-landfall ito sa anumang lugar sa bansa. Pagtitiyak ng PAGASA, hindi ito maaaring maikumpara sa lakas na naranasan sa mga bansa at lugar na direktang dinaanan nito gaya sa Rota sa Marianas Islands, Saipan at Guam. Yung sentro, malayo po, hindi naasaang magla-landfall. And then possibly ang tatama dito sa may bandang dulong Hilaga Luzon, yung pinaka-outermost rain band, outermost periphery ng bagyo. Samantala, kinumpirma naman ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis na ang Super Typhoon Inday at paghatak nito sa hanging habagat ay epekto na ng Super El Nino. Dahil sa Super El Nino anya ay mas lumalakas ang mga bagyo at lalong na-enhance ang galaw ng habagat. So ito na po yung mga sinasabi natin na mga potential impact nitong very strong El Nino na paparating. Ngayong buwan ng Hulyo, 4 na mga bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Payo ng State Weather Bureau sa publiko, palaging i-monitor ang lagay ng panahon at agad na lumikas kung may nakikitang mga banta ng pagbaha o landslide. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.